Sa bayan ng San Gregorio, may isang punong katmo na hindi kailanman nalalanta. Sa ilalim nito, may mga kwentong hindi binabanggit ng malakas, mga pangyayaring sinasadyang limutin. Ngunit paulit-ulit pa ring nangyayari tuwing ang buwan ay bilog at ang hangin ay may dalang amoy ng bulaklak na walang pangalan. Hindi naniniwala si Clara sa mga ganoong kwento. Ang dalaga ay may 11 taon nang naninirahan sa piling ng kanyang abuela, si Lola Beta. Isang albularyo na kilala sa baryo sa panggagamot nang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Sa edad na 22, si Clara ay may marilag na kutis kayumanggi, mahaba ang kulot na buhok at mga matang tila laging nagmamasid sa malalim na bahagi ng mundo. Isang hapon, habang nangangalap ng halamang gamot para sa lagnat at ubo, napadpad si Clara sa lumang daan sa gubat. Tumigil siya sa harap ng isang puno, mataas, matanda, at puno ng ugat na tila mga galamay ng ulap. Ito ang puno ng katmon. Kahit kailan, di ka talaga nalalanta, no? Bulong niya habang hinihipo ang balat ng puno. Parang ikaw ang hininga ng gubat na to. Dagdag niya pa. Hindi ako nalalanta dahil ako ang tagapagbantay. Isang tinig ang sumagot. Napalingon si Clara. Isang lalaki ang nakatayo sa kabilang panig ng puno. Maputi ang kanyang balat, makinis, at parang nagliliwanag sa liwanag ng hapon. Ang kanyang buhok ay itim, ngunit kumikislap ng ginto sa gilid. Ang kanyang mga mata, tila malamig na tsokolate. Nakatitig kay Clara na para bang kilala na siya noon pa man. Sinong? Hindi na niya natapos ang sasabihin. Elian, at ikaw ay si Clara. Sagot ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Paano mo? Matagal na kitang pinagmamasdan. Hindi ka tulad ng iba. Wala kang takot. Humakbang ito papalapit sa kanya. Kailangan ko bang matakot sa'yo? Nababahalang tanong ni Clara, saka bahagyang umurong. Hindi, kung hindi mo ako iibigin. Tugon ni Elian, malamig ngunit malungkot ang tinig. Hindi na siya bumalik kinabukasan, ngunit sa ikatlong araw, tila may humahatak sa kanya pabalik sa punong katmon. Bakit ka bumalik? Tanong ni Elian. Hindi ko alam. Siguro, curious lang ako. Sagot ni Clara. Ngumiti naman si Elian. Alam mo bang, kuryosidad ang unang hakbang patungo sa kapahamakan? Hindi mo ba ako gusto rito? O bawal ba ako pumunta? Sabay kibit balikat na tanong ni Clara. Gusto kita rito, Clara. Ngunit ang mundong ginagalawan mo at ang mundong ginagalawan ko ay magkaibang-magkaiba. Isa kang apoy. Ako ay hamog. Hindi tayo pwedeng magsama ng matagal. Hindi sumagot si Clara. Sa halip, umupo siya sa malaking ugat ng punong katmon. Hindi ba pwedeng kahit sandali lang? Doon na nga nagsimula ang mga gabi ng usapan, ng tahimik na pagtititigan at ng mga palihim ng ngiti. Itinuro ni Elian sa kanya ang mga lihim ng gubat, ang mga halamang gamot na hindi alam ng tao, ang mga hayop na hindi kailanman pinangalanan. Pinakitaan siya nito ng liwanag ng mga alitaptap na hindi umaalis kahit tag-ulan at mga ibong kumakanta sa gabi. Nag-iisa ka ba sa lugar na to, Elian? Minsang tanong ni Clara habang nakahilig sa kanyang balikat. Hindi ako nag-iisa, ngunit ako lang ang natutong umibig sa mortal. Sa paglipas ng mga linggo, ang puso ni Clara ay unti-unti nang bumibigay sa engkanto. Sa isang gabi ng bagyo,
Habang ang hangin ay tila umiiyak sa labas ng kanyang bahay, biglang lumitaw si Elian sa may bintana. "Papapasukin mo ba ako?" Tanong nito. Basang-basa ang anyo kahit tila walang ulan sa katawan. Pumasok ka, sige." Sagot ni Clara at pinagbuksan niya ito. Nang gabing yun ay wala ang kanyang abuela. Nasa kabilang baryo ito at may inaasikaso. Kaya naman walang kahirap-hirap na nakapasok sa loob ng bahay si Elian. Tahimik silang magkaharap. Wala nang kailangang sabihin. At sa gabing yun, sa unang pagkakataon, natagpuan ang kanilang mga labi sa gitna ng katahimikan ng ulan. Ngunit nang sumunod na araw, bigla na lang nawala si Elian. 2 linggo siyang hindi nagpakita. Naglakad si Clara sa gubat araw-araw. Hinahanap sa punong katmon, tinatawag ng paulit-ulit ang pangalan ng engkanto, pero walang sumasagot sa kanya. Lumipas pa ang ilang linggo bago ito muling nagpakita sa kanya. Pero sa pagkakataong yun, payat na, maputla at tila may tinatagong sakit. "Elian, anong nangyari sa'yo?" Nag-aalalang tanong ni Clara. "May kapalit ang pagmamahal ko sa'yo. Ang batas ng mga engkanto ay malinaw. Ang magmamahal sa mortal, mawawala sa daigdig ng mga nilalang. Ako'y pinili kang mahalin at sa susunod na bilog na buwan, maglalaho na ako." Hindi nakaimik si Clara. Nang hina ang kanyang tuhod, yumuko siya at pinisil ang kamay ni Elian. Ayokong mawala ka." Nanginginig ang boses na sabi niya. "Kung babawiin mo ang pagmamahal mo, baka hindi pa huli ang lahat." Napatingin si Clara sa mga mata ni Elian at gaya ng kanya, puno na rin ito ng luha na halatang pinipigilan lang na wag bumagsak. Hindi ko kayang hindi kita mahalin." Labis-labis ang sakit na naramdaman ni Clara. Hindi niya inakalang may katapusan ng saya at pagmamahal na sa engkanto niya lang unang naranasan. At gaya ng sinabi ni Elian, dumating ang gabi ng huling buwan. Ang liwanag ng buwan ay tila apoy sa ibabaw ng puno ng katmon. Nakatayo si Clara roon, nakasuot ng puting bestidang burado na ang mga bulaklak. Isa sa mga ginawa niya para kay Elian. Maya-maya pa, lumabas mula sa anino ng gubat si Elian. Unti-unting lumapit sa kanya. Ngunit habang lumalapit ito, ang katawan niya ay tila binubura ng liwanag. "Ito na ang huli," aniya at ngumiti. Ngunit puno ng luha ang mga mata. "Pwede ba kitang yakapin? Kahit huling beses lang?" Tanong ni Clara na nanginginig ang boses. Lumapit si Elian at niyakap siya. Mahigpit, parang nais ipasa ang buong diwa niya sa kanyang katawan. "Wala akong pagsisisi. Minahal kita at sa bawat segundo ng buhay kong engkanto, ikaw ang tanging totoo, Clara." Isang liwanag ang pumulupot sa paligid ni Elian at sa pagputok ng hating gabi, wala na siya. Naiwang luhaan at bigo sa pag-ibig si Clara sa gitna ng kagubatan. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga kuliglig at mahihinang kaluskos ng dahon sa malamig na hangin ang maririnig. Maya-maya pa'y biglang bumuhos ang malakas na ulan. Basang-basa na sa ulan si Clara, ngunit hindi pa rin siya umaalis sa kinatatayuan niya. Napaluhod na lamang siya sa basa at malamig na damuhan. Ang puso niya'y putol, ang mga bisig ay hungkag. Sa kanyang harapan, ang matandang puno ng katmon. Malaki, makapal ang katawan at tila basaksi sa bawat lihim ng daigdig at tahimik na nagbabantay. Doon siya iniwan. Doon sa ilalim ng punong yon. Mainit pa ang kanyang yakap, ilang saglit lang ang nakalipas. Ang kanyang hininga ay dumadaloy pa sa batok ni Clara.
Ngunit ang pagyakap na yon ay huling-huli na pala dahil hindi niya na ito muling mahahawakan pa. Ilian, bulong niya. Halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan ang pangalan ng engkantong minahal niya. Isang nilalang na hindi kailanman naging ganap na kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak pa ang peraso ng tela na naiwan sa kanya. Isang hibla mula sa kapa ng engkanto, kulay abo, kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nauna nang dumilim ang paligid, pero mas madilim ang loob ni Clara. Tila nilamon ng lupa ang lalaking minahal niya. Bigla ang pag-alis nito, tulad ng bigla ang pagdating. Sa isang kisap mata, natunaw ang anyo nito sa hangin. Parang usok, parang alikabok na hindi maaaring kapitan. Napaluha siya. Hindi pa siya handang mawala ito. Hindi pa siya handang tanggapin na ang isang yakap lang ang iniwan ng lalaking bumuo ng mundo niya. Sa huling sandali ng gabing yun, tumayo si Clara at humarap sa puno ng katmon. Babantayan ko ang punong to. Dito kita hihintayin kahit alam kong hindi ka na babalik. At simula noon, si Clara ay naging anino sa kagubatan. Isang dalagang araw-araw na dumadalaw sa ilalim ng puno. Dala ang pag-asang muling mararamdaman ang init ng yakap na sa kanya'y biglaang nawala. Ang punong katmon ay lumago pa. Ang hangin ay tila laging may dalang mga bulong at ang mga napapadpad sa gubat minsan nakakaramdam ng malamig na yakap. At nagtataka kung bakit tila may babaeng nakaupo roon, nakatitig lang sa langit at pabulong na inuusal ang pangalan ng engkantong kanyang minahal. Makalipas ang maraming araw, linggo, buwan, hindi na bumalik si Ilian. Hindi rin bumalik si Clara sa dati niyang buhay. Minsan, ang mga taga-baryo'y nagtaka, bakit hindi na muling lumabas ng gubat si Clara? Bakit hindi na siya nakita sa palengke, sa simbahan, sa mga piyesta? Nawala siya. Tila ba naglaho rin kasama ng engkantong minahal niya. Pero ang totoo, si Clara ay pinili ng manatili sa gubat. Hindi dahil nabaliw siya, kundi dahil doon niya naramdaman ang tanging pag-ibig na hindi kayang pantayan ng alinmang pangarap sa mundo ng tao. Itinayo niya ang isang maliit na kubo malapit sa puno ng katmon. Sa umaga, namumulot siya ng mga halamang gubat. Sa gabi, nakaupo siya sa tabi ng ugat ng puno na naging saksi ng kanyang huling yakap, habang tahimik na nag-aabang sa mga bulong ng hangin. Hindi na siya muling umibig. Hindi siya nag-asawa. Hindi na rin naghanap ng kapalit ni Ilian. Sa mga lalaki ng baryo na minsang nagtangkang lumigaw sa kanya, hindi siya nagsalita. Tanging ngiti at pagtalikod ang isinasagot niya. Hindi dahil hindi niya kayang magmahal muli, kundi dahil alam niyang ang puso niya ay naiwan na sa ibang mundo, sa pagitan ng dahon at liwanag, sa pagitan ng engkanto at ng kanyang puso. Minsang may batang naligaw sa gubat. Takot na takot ito, umiiyak, hanggang sa may humawak sa kanyang kamay. Isang matandang babaeng may maamong muka, mahaba ang buhok at mababait ang mata. "Huwag kang matakot, ilalabas kita," sabi ng matanda. Inakay siya nito palabas ng gubat. Ngunit paglingon ng bata, wala na ang babae. Tanging puting bulaklak ng katmon ang naiwan sa kanyang palad. Simula noon, kumalat ang alamat ng babaeng naghintay sa puno ng katmon. Sabi nila, isa siyang mortal na minahal ng engkanto. Sabi ng ilan, naging engkanto na rin siya sa tagal ng pananatili sa gubat. Ngunit iisa lang ang alam ng lahat. Ang babaeng yun ay hindi kailanman naglaho sa puso ng kagubatan. At hanggang ngayon,
Sa tuwing dumadalaw ang dapit hapon, may maamong tinig na naririnig sa hangin. Inuusal ang parehong pangalan. Isang panalangin, isang pag-aasam, isang hindi malilimot na alaala.